Karaniwang mabibili sa palengke o di kaya ay matatagpuan sa bakuran ng bahay nating mga Pinoy, ang green papaya ay isang hilaw na prutas na madalas iahin bilang gulay sa Southeast Asian cuisines. Sa katunayan, sobrang sikat nito sa Pilipinas, kaya marami kang mabibiling produkto na gawa sa green papaya, tulad ng whitening soap at lotion. Pero hindi lang yan, dahil marami pang hatid na benepisyo sa kalusugan ang green papaya. Narito ang ilan sa mga amazing benefits na makukuha mo sa green papaya. Number 1, ni-regulate ang blood sugar. Ang green papaya ay swak isama sa diet ng mga taong may diabetes dahil sa low glycemic index at fiber content nito. Ang hilaw na papaya ay tinatansyang nasa 60 ang glycemic index na kinoconsider na medium glycemic index score. Ibig sabihin, ang pagkonsum ng green papaya ay hindi magdudulot ng biglaang pagtaas ng iyong blood sugar levels. Ang 100 grams nito ay nagtataglay din ng 1.7 grams ng dietary fiber, so pwede itong isama sa diabetic-friendly diet. Ito ay makakatulong para bumagal ang absorption ng sugar at gumanda ang iyong glucose control. Kaya naman, ang regular consumption ng green papaya ay makakatulong upang ma-regulate ang blood sugar ng mga taong may diabetes o pre-diabetes. Number 2, pinopromote ang liver health. Ang oxidative stress ay nalilink sa development at progression ng iba't ibang liver diseases, kagaya ng hepatitis, alcoholic liver disease, at non-alcoholic fatty liver disease o NAFLD. Pero buti na lang, ang green papaya ay maaaring makatulong para maprotektahan ang iyong liver o atay mula sa pinsalang sanhi ng oxidative stress. Mayaman ang green papaya sa antioxidant compounds tulad ng vitamin C at vitamin E na makakatulong upang ma-neutralize ang harmful free radicals na sumisira sa cells ng liver. Piniprevent din ito ang excess fat build-up o pamumuo ng taba sa liver para maiwasan ang non-alcoholic fatty liver disease. Ang mga nasabing vitamins ay nagpapakita rin ng hepatoprotective effects, so kaya nitong protektahan ang iyong liver laban sa pinsalang dulot ng toxic substances. Number 3, pang-boost ng immunity. Alam mo ba, ang isang medium-sized na green papaya ay nagtataglay ng higit sa 200% daily value ng vitamin C. Mahalaga ang papel ng vitamin C upang mapanatiling healthy ang iyong immune system. Ito ay isang powerful antioxidant na makakatulong para malabanan ng iyong katawan ang iba't ibang uri ng sakit at impeksyon. Kaya nitong pagandahin ang function ng immune cells, bigyang lunas ang sipon at iba pang respiratory infections. Ang vitamin C na taglay ng green papaya ay makakatulong din para magkaroon ka ng proteksyon laban sa pinsalang sanhi ng free radicals. Pinopromote rin nito ang growth, development, at pagsasaayos ng tissues sa katawan na kailangan para lumakas ang iyong immune function. Kaya naman magandang isama sa iyong regular diet ang green papaya. Number 4, makakabuti sa eye health. Ang regular na pagkonsum ng green papaya ay makakabuti sa iyong eye health. Dahil mayroon itong high content ng vitamin A at carotenoids, ang green papaya ay maaaring makatulong upang mapanatiling healthy at malinaw ang iyong paningin. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds tulad ng lutein at zeaxanthin. Makakatulong ang mga ito para maprotektahan ang iyong mga mata mula sa pinsalang dulot ng free radicals at blue light na posibleng magpataas ng risk ng age-related macular degeneration. Bukod dito, ang green papaya ay mayaman sa anti-inflammatory at immunomodulatory properties, kagaya ng enzyme papain, flavonoids, chymopapane at phenolic compounds. May kakayahan ang mga nasabing compounds na labanan ang inflammation na maaaring magdulot ng iba't ibang eye diseases like dry eye syndrome, scleritis at uveitis. Number 5, pinopromote ang heart health. Kung gusto mo namang gumanda ang kalusugan ng iyong puso, ang green papaya ay maaaring makatulong sa iyo. Ito ay siksik sa nutrients at antioxidants na makakatulong upang maiwasan ang heart attack o stroke. Mataas ang fiber content ng green papaya, kaya makakatulong ito upang bumaba ang cholesterol levels sa iyong dugo. Ang taglay nitong lycopene ay isang powerful antioxidant na may kakayahang i-prevent ang cholesterol oxidation, pati na rin ang plaque buildup sa iyong arteries. Ang 100 grams na green papaya ay nagtataglay ng halos 263.9 mg ng potassium
na makakatulong para bumaba ang iyong blood pressure. Mayroon din itong good amount ng folic acid na may kakayahang kontrolin ang homocysteine level sa dugo at pumipigil sa pagkasira ng blood vessels. Number 6. Pampaganda ng skin at hair. Ang mga produktong gawa sa papaya ay napaka-popular sa Pilipinas dahil pwede itong gamitin bilang pampaganda ng kutis at buhok. In fact, ang green papaya ay may high content ng antioxidants, vitamins at enzyme papain na nagko-contribute sa healthy skin. Pinopromote nito ang skin renewal at exfoliation. May kakayahan din ang green papaya na pababain ang appearance ng wrinkles at iba pang signs of aging. Aside from whitening properties, ang green papaya ay maaaring makatulong para gumanda ang kondisyon ng iyong buhok at mabawasan ang balakubak. Ang taglay nitong vitamin A at C ay nagpo-promote ng sebum production at healthy hair follicles. So kung isasama mo ang green papaya sa iyong regular diet, siguradong magiging mas healthy ang iyong skin at hair. Number 7. Makakatulong sa mammary glands at lactation. Maliban sa magandang kutis at buhok, ang green papaya ay pwedeng makatulong sa mga breastfeeding mothers. Ang enzyme papain na makukuha sa green papaya ay makakatulong para ma-develop ang mammary glands o milk-producing glands na matatagpuan sa dibdib ng mga babae. May kakayahan itong pataasin ang production ng breast-enhancing hormones na kailangan para lumago ang breast tissue at tumaas ang milk secretion o lactation. Ang green papaya ay nagtataglay din ng vitamin A na makakatulong para tumaas ang production ng female hormones at ovarian estrogen. Kaya ito ay ni-recommend sa mga first-time magbuntis upang tumaas ang kanilang milk production. Gayunpaman, ipinagbabawal ito sa ibang kultura dahil naniniwala sila ng latex compound na taglay ng green papaya ay nagsisilbing uterine stimulant na kailangan para ma-promote ang labor. Number 8. Makakatulong sa digestion at weight management. Nahihirapan ka bang tumunaw o di kaya ay gusto mong bumaba ang iyong timbang? Kung oo, subukan mong kumain ng green papaya. Ito ay nagtataglay ng high amount ng fiber at enzyme papain na makakatulong para mas mabilis na matunaw ang protein. Pinapaganda nito ang digestive function at pinopromote ang regular bowel movement. May kakayahan din ang green papaya na i-prevent at bigyang lunas ang ilang uri ng digestive problems, kagaya ng constipation, indigestion, bloating, heartburn at acid reflux. Ang green papaya ay isa ring low-calorie food na siksik sa fiber, kaya pinopromote nito ang satiety o pagkabusog. Dahil dito, mababawasan ang iyong cravings at calorie intake, pati na rin ang iyong timbang. Number 9. Anti-inflammatory properties. Ang green papaya ay pwede ring isama sa regular diet ng mga taong may inflammatory-related conditions. Ang flavonoids, chymopapain at papain enzymes na makukuha sa green papaya ay nagpapakita ng anti-inflammatory properties na makakatulong upang maibsan ang kirot at inflammation o pamamaga ng katawan. Maaari itong makatulong para mabawasan ang inflammation sa katawan ng mga pasyenteng may asthma at osteoarthritis. Additionally, ang vitamin A na taglay ng green papaya ay may kakayahang pababain ang inflammation sa baga ng mga naninigarilyo. Pwede rin itong gamitin bilang panlunas sa namamagang tonsils, pati na rin sa menstrual pain at cramps na sanhi ng inflammation. Ang phytochemical compounds na taglay nito ay nagpo-promote rin ng wound healing. Number 10. Panlunas sa infections at parasites. Ayon sa pag-aaral, ang enzyme papain na taglay ng green papaya ay nagpapakita ng antibacterial effects laban sa common infections na sanhi ng Bacillus cereus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, at Staphylococcus aureus. Napatunayan din sa pag-aaral na effective na panlunas ang green papaya sa halos 80 to 90% ng urinary tract infections o UTI na sanhi ng E. coli. Kaya rin itong labanan ang bacterial growth sa pamamagitan ng pag-neutralize ng free radicals at superoxides. In addition, ang green papaya ay mayroong anti-helminthic at anti-amoebic properties, kaya makakatulong ito para maalis ang mga parasitic worms at maiwasan ang impeksyon na dulot ng amoebas. Ngunit kahit gaano pa ito ka-healthy, tandaan,
Ang green papaya ay maaaring magdulot ng ilang side effects, lalo na kung sobra-sobra ang kakainin mo nito. Dahil meron itong papain enzyme, ang green papaya ay maaaring magdulot ng allergic reaction sa ilang tao. Maaari silang makaranas ng rashes, itching, o difficulty breathing. Ang excessive consumption nito ay posibleng magsanhi ng extremely low blood pressure dahil nagtataglay ito ng potassium at fiber. Mayroon din itong high concentration ng papain enzyme at fiber na maaaring magdulot ng nausea, vomiting at stomach irritation. Another common side effect ng pagkonsum ng maraming green papaya ay maaari itong magdulot ng pinsala sa esophagus. Ang papain enzyme o white latex nito ay posibleng magsanhi ng esophageal perforation o irritation. Pinapayuhan din ang mga buntis na maging maingat sa pagkain ng green papaya dahil maaari nitong pataasin ang risk ng miscarriage. Pinipigilan din ng enzyme papain at pepsin ang development ng fetus. Samantala, nirecommend na kumonsulta muna sa doktor ang mga taong umiinom ng medications at may iniindang health problems upang maiwasan ang drug interaction na sanhi ng green papaya. On the contrary, ang mga nasabing side effects ng green papaya ay maaaring maiwasan kung iko-consume mo ito in moderation. Although walang specific recommendation ng daily intake nito, ang medium size o 275 grams na green papaya ay naghahatid ng halos 200% daily value ng vitamin C. Ito rin ay may good source ng vitamins, antioxidants at fiber. In short, pwede kang kumain ng 138 grams na green papaya araw-araw para makumpleto ang iyong recommended daily intake ng vitamin C. Ikaw, saan mo madalas isahog ang green papaya? Ako, gustong-gusto ko itong nilalagay sa tinolang manok o kaya naman ay ginagawang atsara minsan.